So, usapang handlebars tayo ngayon. At kalimitan, ang mga nagpapalit ng handlebars ay either pumuporma or naghahanap ng mas komportableng handlebar. Pero there's more to the handlebars than just forma and comfort. Yun yung pag-usapan natin dito ngayon sa video na to na Matt Cannot Ride. Ang handlebar ay nakakatulong sa faster cornering. Oh, yan. Pag binanggit ang faster cornering, maraming nagiging interesado. Ang handlebar ay isang parte ng ergonomics. Okay. Ang ergonomics naman, yun yung fit ng motor at saka ng rider together. Yun yung fitment ng motor at saka ng rider. Binanggit ko lang yan kasi gusto kong i-share sa inyo yung isang sikat na motovlogger. Nagre-review siya ng motor. Sabi niya, ang lapad ng handlebar, ang ganda ng handling. Okay. So, dito po sa Man Cannot Ride, I value knowledge. So, I also value the use of the correct terms. Hindi po handling ang tawag doon. Okay, gusto ko lang i-correct yun. Okay? Pag pinag-usapan ang handling, yun yung grip performance ng motor, lalo na sa cornering. Pag pinag-usapan ng handling, it's all about the suspension dynamics. It's all about understeer, oversteer, it's the dive, it's the squat, it's how the bike turns in, exits out of the corner, how it can maintain speed and throttle input sa mid-corner. That's handling. It's all about the grip performance of the bike. Okay, yun po ang handling. Ngayon, pag sinabing malapad yung handlebar, maganda ang ergonomics. Hindi siya handling. Okay, so ergonomics is the fitment of the bike and the rider. Pag pinag-usapan ng ergonomics, ang mga main points dyan ay yung handlebar, yung seat height, tsaka yung peg position, yung foot controls. So yung tatlong yun yung rider triangle. Pag binuo mo yung triangle na yan, yun yung rider triangle. Meron akong ginawang video tungkol doon, hanapin nyo na lang. Pag sa handlebar, ang isang factor dyan, ang unang factor dyan is yung height. Mataas, mababa, subsob. Pag mas mataas, mas komportable. Kadalasan itong mga ganitong setup ay para sa mga adventure bikes, cruisers, talagang mga easy riding lang. Para naman sa mga adventure bikes, kailangan nila ng medyo mataas-taas na handlebar kasi for off-road, they need to stand up. Yan. So, they have to maintain an upright body position tapos abot pa nila yung handlebar ng maayos pa rin. Nandito siya. On the other hand naman, yung mga sports bikes, nandito yung kanilang clip-ons. Nasa fork tube na. Nasa ilalim ng upper yoke or upper triple three clamp. So yung mga sports bikes, talagang hindi ito ang kamay nila, ang braso nila. Sub-sub talaga. So pagdating naman ngayon dito sa mga street bikes na naked bikes tulad nitong motor ko, in between. Yan, in between. So meron siyang counting comfort. Hindi naman siya nakakapagod. Pero anyway, medyo leaned forward yung upper body ko. Okay? So this is the appropriate riding position, riding stance. Okay? So naka-bend yung elbows, hindi ganito ha. Hindi nakatukod. This is bad. Okay? Ito yung dahilan kung bakit nalalakit ang mga braso at mga balikat at katawan. Okay? So we have to ride loose grip on the bars, bend your elbows. Ganyan lang siya. So this is very comfortable. Hindi siya kasing komportable nito. Pero hindi naman siya kasing sub-sub ng sports bike. Okay? So yung handlebar height. Meron din tayong tinatawag na yung distance from the bar to our tummy, to our body. Itong distance na to, at saka yung distance ng mismong grips, na
may factor sa comfort yan. Now yung layo na yon, okay, yung distance na yon ng bar, pwedeng maapektuhan ng yung pagiging maliksi sa slow speed maneuvers ng motor. Imagine mo ganito, imagine na ang handlebar mo ay malayo. Tapos ikaw ay mag-U-turn ng let's say quick U-turn or tight U-turn. Matatabingin na yung katawan mo para lang may ikot yung handlebar. Kung yun naman ay sobrang lapit, nandito na yung handlebar mo, tapos magta-tight U-turn ka, tumatama na ngayon sa katawan mo. Or let's say scooter na mataas ang foot placement, tapos nandito yung bar, magta-tight U-turn ka, tumatama na ngayon sa tuhod mo. Another thing is yung kanyang sweep. Ayan. So nabanggit ko kanina merong straight bar. Yun, walang sweep angle yun. Straight bar lang siya. Yung sweep angle, yun yung tiklop ng handlebar. Ito yung pakpak niya, yung mga kanyang grips. Kung siya ay nakatiklop pa loob, yun yung angle, yun yung sweep angle. Ngayon, imagine niyo kung ito ay masyadong tiklop pa loob, katulad nung sa stock. Yung factory stock handlebar nito, siya ay mataas, siya ay tiklop. Ganyan siya. Ganyan yung posisyon ko dito sa stock handlebar. Sobrang komportable, pero tiklop na tiklop. Hindi ko yung gusto. Meron tayong handlebar height, meron tayong handlebar distance to the body, at meron tayong handlebar sweep angle. Yun yung mga factors na magde-determine kung ano nga bang makukuha ko sa handlebar ko. Magiging komportable ba ako? Magiging okay ba ako sa straights? Okay ba ako sa slow speed maneuvers? Okay ba ako sa track riding? Ayan. Now, here's the thing. Yung sinasabi ko na the handlebar can make you corner faster. Meron tayong tinatawag na weight bias. So kapag ako ay nakaupo ngayon dito, let's say ang handlebar ko ay yung mataas, yung factory nito. Factory bars ito, ganito siya ang posisyon ko dito. Ang weight distribution ko ngayon dito, ay sabihin natin, patas lang, 50, 50. 50 sa front, 50 sa rear. 50%, 50%. Okay? Yan. Ngayon, yung weight bias, nakakatulong yun sa cornering kasi it will give you more grip sa front tire. Nasabi ko na sa ilang mga videos na during cornering, ang mahalagang mas maraming grip ay front tire. And nasabi ko rin na weight equals grip. So, kung gusto natin ng grip sa front tire, kailangan nating ilipat yung weight bias dun sa unahan sa front tire. And how do you do that when you're like this? So, ang ginagawa ko nung naka-factory bars pa lang ako, I lean forward. Ayan. If I lean forward, napupunta dito yung the weight bias goes to the front, a little bit of it goes to the front. So ngayon, nagkakaroon na ng better response yung front tire kasi nagkakaroon siya ng mas maraming grip. Yun nga lang, ang ganitong posisyon, hindi ako komportable. Comfort is very subjective. Ergonomics is very subjective. Believe it or not, dun sa factory bar, hindi ako komportable sa ganitong posisyon. Lalong sumasakit ang mga kamay ko. Hindi ako komportable sa ganito. So, if you bias the weight to the front, mas maganda na ilabas mo rin yung handlebar mo at mas maganda na ibaba mo yung handlebar mo. So, mas bubukan ng kaunti yung handlebar, yung kanyang sweep angle, at mas bababa siya yung kanyang handlebar height para makuha ko pa rin yung magandang upper body position ko na hindi ako masyadong siksik, hindi ako masyadong banat. Ito yun. Ito yung hinahanap ko. So the more weight bias you put to the front tire, the more grip the front tire will have, and the faster you can corner, because sa cornering, maganda na mas maraming grip
ang front tire. Yun ang dahilan kung bakit ang mga race bikes or sports bikes ay naka-clip-ons ng mababa. So imagine mo ang clip-ons nandito. Ito. Yung katawan ko, napapwersa siya na mag-bias sa unahan. And yung riding position ko, talagang nakatukod, ramdam ko talaga na nasa unahan yung weight bias. So, wala akong pwedeng gawin. Kung magra-ride ako ng sports bike na nakaganito, Masakit sa katawan to. Huwag na huwag yung gagawin to ko naka-sports bike kay mga naka-R1, 10R, mga naka-1000 RR, mga sports bikes, super bikes. Huwag yung gagawin to. Kasi masakit to sa katawan. Ito. Speaking of 10R, yun yung kapitbahay ko na naka-10R. Ayan, huwag niyong gagawin to sa sports bike niyo. Mananakit ang katawan niyo, hindi kayo tatagal nito. Okay? So sa pag sports bikes, dahil mababa yung clip-ons, napapwersa tayo na ang riding position natin talagang nakasubsob. Ito yung proper riding position ng sports bike. So yung weight bias nasa unahan. And again, it gives the front tire more grip for faster cornering. Yun yung sinasabi ko na ang handlebar nakakatulong yan for faster cornering.